emote, pati sa kanilang forma at pananamit. Ito ang in na forma ng ilang mga kabataan ngayon. Makapal na eyeliner. Salaming makapal ang frame. Graphic t-shirt na tinernuhan ng hapit na pantalon. Sneakers. Pero hindi po sila mga pangkista. Ang tawag sa kanila, emo. Ang kanilang forma, nakaugat sa madamdaming musikang kanilang kinahihiligan, ang emo rock. Ang emo ay mula sa salitang emotional. Isang uri ng rock music na sinimulan ng mga hardcore punk band sa Amerika noong dekada 80. Binansagang emotional ang kanilang musika dahil madrama ang mga lyrics, pagkamat malumanay ang pagkakatugtog. May hagod, may kurot, kumbaga, rock na malambot. Ngunit ngayon, kapag sinabing emo, tumutukoy na rin ito sa mga taong tahimik at senti o sentimental. Ang problema nga lang, ang iba tila nasusobrahan. Si Rain, 21 taong gulang, isang emo. Nung minsang nadala ng kanyang musika, nilaslas niya ang kanyang pulso. Pag nakikinig ako ng mga emo, yung lalabas ko yung mga hinanakit ko sa lahat sa mga nangyayari sa akin. Problemado raw kasi si Rain noon sa pamilya at sa eskwela. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya. Pero ang tinamo niyang peklat, nagpapaalala sa kanya ng napakalaking leksyon. Nade-depress pa rin, pero madali lang may lalabas. Wala nang wala nang reason sa ngayon para mag-attempt pa lang mag-solution pa. Aminado si Rain, ang kanyang depression, kadalasang nauuwi sa kanyang pagwawala at pananakit sa sarili. Nung pumunta nga kami sa kanyang boarding house, ipinakita niya sa amin ang mga sinira niyang bagay, kung saan meron pang mga bakas ng natuyong dugo. Kaya pati ito, yung ano rin ng dugo ko, na hindi ko alam, tapos nakita ko lang kinabukasan na ganyan pala, madami pala akong dugong malat. Sa Amerika, madalas iniuugnay ang emo music sa pananakit sa sarili o pati sa pagpapakamatay. Bunsod daw kasi ng madamdaming mga kantang emo na de-depress ang mga nakakarinig nito. Ngunit ang Typecast, ang bandang nagpasimula ng emo music sa Pilipinas, walang balak na maging tambuli ni kamatayan ang kanilang mga kanta. Nais lang daw nilang madamdaming maipahayag ang kanilang mga saloobin. Binubuo ng 4 na kalalakihan mula sa Laguna ang Typecast. At kakaiba ang atake nila sa kinasanayang rock music. Yung nangyari, lumabas kami ng onte. Naging malambot kami. Lumaki nga kami sa mga hardcore scene. Malilinaw na mga salita. Madamdaming pagkanta. Bagamat may malakanakang sigaw, may suwabe pa rin hagod ng lambing na tumatagos sa damdamin. Mabilis na nagustuhan at tinangkilik ang kanilang musika dahil nga marami ang nadadala nito. Subalit paglilinaw ng Typecast, ang musikang emo hindi lang pang-senti.
talagang naka-stress kami sa mga personal relationships kasi meron din kami mga kanta na medyo From environment. socially aware, gano'n. May Yung mga positive songs na rin kasi. Malaki rin ang impluwensya ng emo sa buhay ni Yen, call center agent. Sa piling ng mga kaibigan at mga katrabaho, masayahing dalaga si Yen. Pero sa oras na nakasara na ang pinto ng kanyang kwarto, ang masayang maskara ni Yen napapalitan ng mukha ng kalungkutan. At ang kapiling niya sa kanyang pag-iisa, musika. Saksi sa kanyang paghihinagpis ang mga dingding sa kanyang kwarto. Pag nakaka-relate ako, pag nagugustuhan ko yung lyrics niya sa Man, yung label na. Masaya, parang nare-release ko yung emotion ko doon. Kasi nga, hindi nga ako showing na tao. Ano man ang kanyang maisipan, isinusulat raw niya ito sa kanyang dingding. Guadalupe. I break into you and each piece of you guys, but you don't see me. Beg you to make this easier and listen to my hopeless cry. Yes, naam na siya. Dito ako sa kwarto, akin to eh, this is my world. Kumbaga itong kwarto ko yung witness sa lahat-lahat ng emotion ko. Ayon kay Dr. Bautista, psychologist, normal ang ganitong mga kaso sa mga kabataan. Ang music, nakakatulong, no? Para mas maging buo ang pagdama ng tao sa buhay. Pero paalala niya sa mga dumadaan sa ganitong stage o crisis, sa panahong akala mo'y wala ng pag-asa, kailangan mo ng karamay. Kung ang palagay mo gusto mong mawala sa buhay, hindi ito ang panahon para makinig sa senti music. Ito ang panahon para humanap ng taong makakasama mo. Yung mga studs, Kaya ang iba, mas kinariw na lang ang pagiging emo fashionista kesa dibdibin daw ang mga problema. Miss Becca, sino ang mag-aakalang sa kanyang formang emo, isa pala siyang preschool teacher. At ang kanyang shopping destination sa mga ukay-ukay. So, okay to for emo because as you can see, it's red and black. Tapos, long sleeve siya. Looks old school. So, yeah. Animoy eksperto si Becca sa pagpili ng mga murang emo fashion items. Sa ukay, yeah, usually black talaga or mixture ng mga printed. Mahirap nga raw sakyan ang mga kabataan ngayon. Pero sabi naman ng iba, kanya-kanyang trip lang yan. Siguro nga, bago natin sila husgahan, bakit hindi muna natin sila pakinggan? Baka sa ganitong paraan, higit natin sila maintindihan.